Grabe mga mare, lubog na naman nga ho yung mga skylab namin na nasa laot dahil ang laki na naman nga ng itinaas ng tubig ng lawa. Ilang araw na nga papala-palaot si Buyok nang hindi ako kasamahan mga mare dahil nag-aayos nga siya ng isa naming skylab at naitaas na nga ho niya. Pero yung isa nga naming skylab na nasa bandang laot ay nananatili pa rin nakalubog sa tubig dahil hindi pa nga ho niya maayos at inuuna nga ho niya yung isa pa naming skylab. Wala naman kasi siyang katulong mga mare, siya nga lang mag-isang nag-aayos kaya naman medyo matagal nga ho bago magawa. Bakit kaya pag sa video ni parang bang liliit ng alon pero sa personal nga mga mare bang lalaki nga ho niyan. Pero hindi naman ako natatakot mga mare dahil diba sinabi ko naman sa inyo na kapag kaming dalawa lamang ni Buyok sa bangka hindi nga ako masyadong natatakot. Depende na lamang kung may parating nga na unos. Ito nga pala yung skylab namin na araw-araw nga pinapalautan ni Buyok mga mare at itinataas. Sa inyo yung skylab namin na lubog na. Hindi na namin puntahan kasi malalaki alon. Na lang kami sa isa namin skylab. Halos lahat kasi ng mga skylab dito mga mare ay naglubugan na nga kaya naman ayun nga yung pinsan ni Buyok at nag-aayos nga tinataas nga rin niya yung kanyang isang skylab. Mabuti na nga lang talaga mga mare at pare at napakasipag nga ho nitong aking Buyok dahil nagsasabi na nga ho agad sa akin na papalaot nga daw siya bukas ng madaling araw at magtataas nga daw ho siya. Napakabilis ho kasing lumaki ng tubig dito sa lawa mga mare dahil biruin mo ni halos lahat ng bayan na nakapaligid nga dito sa Laguna Lake ay dito nga ho ang punta ng tubig. Ay diba ilang araw na nga hong uulan-ulan tapos ibang lakas pa ni. May huli naman kaming isda dyan mga mare kaso nga lang ay mas marami nga ho yung isdang kanduli kaysa nga sa tilapia. Ay kailan pa nga kami nagpaplanong maggawa ng burong kanin at isda ay parang ngayon lang yata matutuloy. Napakarami ho kasi naming huling kanduli ay kaya naman kaysa nga itapon ay di gagawin na nga lang naming buro. Dito kasi sa amin sa isla mga mare isdang kanduli po talaga ang ginagawa naming buro dahil bukod nga ho sa libre ay bandami nga hong nahuhuling ganyan dito. Kung matagal ko na nga kayong followers mga mare at pare ay napanood nyo na siguro yung mga nagte-trending kong burong kanin at isda kapag kapabasa. Dito po kasi sa amin sa isla mga mare kapag kamahal na araw ay nagluluto talaga ng mga drum-drum na burong kanin at isda at bago nga ho iyon sa paningin ng mga followers kaya naman nagte-trending. Tapos sa ilang beses na nga rin ho akong na-feature sa national TV kagaya nga ho ng KMJS or Kapuso Mo Jessica Soho at saka Biyahe ni Drew. Yes mga mare nagluto nga ho ako doon ng isang talyasing burong kanin at isda sa KMJS at hanapin nyo na nga lang ho dito sa aking page. Mas lumalakas pa nga ang hangin mga mare at lumalaki nga ho ang mga alon kaya naman pinagmamadali ko na nga ho si Buyok at sabi ko nga sa kanya baka abutan pa nga ho kami ng unos kaya naman umuwi na nga ho kami. Pagka-uwi nga ho namin sa bahay mga mare agad na nga rin nilinisan ni Buyok ang mga isda at naidaing na nga rin ho niya yung mga kanduli na ilalagay nga ho namin sa aming buro. Isisigang naman ho namin yung malalaking tilapia sa bayabas dahil napakarami nga hong bunga ng aming bayabasan dito sa aming likod bahay. Tinulungan na nga rin ng nanay si Buyok sa pagdadaing mga mare dahil napakarami nga ho niyang kanduli at baka mamaya pa nga ho matapos si Buyok. Tapos sabi ko naman kay Buyok mga mare ay magpiprito nga ako ng maliliit na kanduli dahil para sa akin ay mas masarap pa nga yung pritong kanduli sa pritong tilapia. Ewan ko ba mga mare parang bang lasak kasi ng laman ng tilapia ngayon. Yan na nga pala yung kanduli na ilalagay nga namin sa aming buro mga mare at nalinisan na nga ho yan ng ilang beses at nilagyan na nga rin ho ng asin. Dapat po talaga dyan mga mare ay linis na linis at wala nga hong dugong maiwan para hindi nga ho mahampok sa pagbuburo. Maganda nga rin yung medyo maraming asin na ilalagay dahil hugasan pa rin naman yan mga mare bago nga ilagay sa ating lugaw. Tapos ayun, after nga namin maasnan yung kanduli ay tinabi nga ho muna namin dahil magluluto pa nga kami ng lugaw. Tapos eto nga ho mga tigitin na natira, ipiprito ko na nga lang kaysa nga masayang dahil masarap din naman yan lalo na nga kapag toasted nga ho ang pagkakaprito. Kapag gusto nyo nga i-toasted ang kanduli mga mare sa una ay mahinang apoy lamang tapos kapag medyo luto na nga at saka nyo nga lalakasan yung apoy. Tapos ayun nga mga mare, mga ilang sandali pa nga lang ay luto na nga ho ang aming chicken duli. Yes mga mare, yan kasi ang aming fried chicken dito sa isla at mas masarap pa nga ho yan sa fried chicken para sa amin. Tapos eto nga pala yung niluto ng nanay na sinigang na tilapia sa bayabas at grabe sobrang daming sabaw kaya naman napakasarap nga hong humigop ngayon dahil medyo malamig-lamig. Yan nga yung ulam na sobrang tipid dahil wala yang kare-karikado mga mare kundi bayabas lamang at saka asin at saka konting asukal. Tapos ayun, maya-maya nga lang ay naghain na nga rin kami at eto nga ho ang aming umagahan na tanghalian pa. Tapos ay may buro nga rin pala kami mga mare kaya ayan at perfect na perfect talaga dito sa aming ulam. Nakapagluto na nga rin pala kami ng lugaw kaya naman maya-maya nga lang pagkalamig nga ho nito ilalagay na nga ho namin dito yung inasnan namin na kanduli. Sobrang dali lang namang magluto ng burong kanin at isda mga mare, ipapakita ko na nga lang ho sa inyo sa susunod kong video. Kaya naman kung nakarating nga ho kayo hanggang dito sa dulot, kung nagustuhan nyo nga ho itong video na to
to ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood and see you on my next vlog. Bye!